Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo ay nagagalak na bumalik sa banal na misa para magpuri at magpasalamat sa Diyos. Dahil sa Kanya, binibigyan tayo ng lakas na harapin natin at malampasan lahat ng ating mga problema at pagsubok. Pag tayo ay naghihina, Siyang nagbibigay ng panibagong buhay sa atin. Pag tayo ay nalulungkot, Siya ang ating tuwa at galak. Pag tayo ay nawawala, Siya ang ating daan. Mga kapatid, marami tayong mga kapaguran sa buhay. Kung minsan ginagawa natin ang kaya natin, pero mistula bang hindi pa sapat ang ating ginagawang mabuti at tama? Kung minsan tayo ay tapat sa Diyos, bakit tayo pang binibigyan ng mga sunod-sunod na pagsubok at problema sa buhay? Huwag tayong titigil sa paggawa ng mabuti. Dahil lahat ng ating ginagawa, kung ito ay nakaayon sa kagustuhan ng Diyos, ay may magandang katapusan, may magandang bunga, at mayroong pagpapala sa atin at para sa ating mga minamahal. Sa mga napakaraming beses na kung saan naisipan natin na sumuko na dahil nawalan tayo ng lakas, nawalan tayo ng dahilan para magpatuloy sa buhay. Hingin natin ito ng pagpapatawad sa Diyos para tayo din ay maging karapat-dapat na makatanggap sa Kanyang banal na katawan at dugo ng banal na misang ito, at ito ang magsilbing panibagong lakas natin para magpatuloy sa paglalakbay sa napakagandang buhay na ito. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo kami at pagbigyan na magkamit ng kaloob mong karagdagan upang sa maalab naming pananalig, pag-asa at pag-ibig, kami mamalaging tumatalima sa iyong kautusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Parurusahan ng Panginoon ang mga namumunong walang malasakit sa kanilang mga nasasakupan at pinabayaang ang mga ito'y mangalat at mamatay. Ito ang sabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, tungkol sa mga tagapanguna ng kanyang bayan. Pinapangalat ninyo at pinabayaan ang aking kawan. Hindi ninyo sila binantayan, kaya't kayo'y parurusahan ko dahil sa inyong ginawang ito. Ako na ang magtitipon sa nalabit sa aking mga tupa mula sa lahat ng lupaing pinagtapunan ko sa kanila. Ibabalik ko sila sa kanilang tinubuang lupa at sila'y muling darami. Ang isang sangang matuwid, isang hari na buong karunungang maghahari,
Paiiralin niya sa buong lupain ang batas at katarungan. Magiging matiwasay ang Huda sa panahon ng kanyang pamamahala at ang Israel ay mapayapang mamumuhay. Ito ang pangalang itatawag sa kaniya. Ang Panginoon ay matuwid. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. At sang-ayon sa pangako na kanyang binitiwan, sa matuwid na landasi doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot sapagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin, na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan. Sasaakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo, lalagi at mananahan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Epeso. Mga kapatid, ngayon, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayong dating nasa malayo ay nailapit sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Pinagkasundo niya tayo, kaming mga Hudyo at kayong mga Intil ay kanyang pinag-isa. Sa pamamagitan ng kanyang katawan, pinawi niya ang alitan na parang pader na nag-iwalay sa atin. Pinawalang bisa niya ang kautusan, pawang mga utos at tuntunin upang pag-isahin sa kanya ang dalawang bayan. Ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa aking kawan. Ako'y kanilang susundan. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo. Nung panong yon, bumalik kay Jesus ang mga apostol at inulat ang lahat ng kanilang naisagawa at naituro. Napakaraming taong dumating at umaalis. Ano pat hindi na makuhang kumain ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Kaya't sinabi niya sa mga ito, magtungo kayo sa isang ilang na puok upang malayo sa karamihan at makapagpahinga kayo ng kakaunti. Umalis sila lula ng bangka at nagpunta nga sa isang ilang na dako. Ngunit maraming nakakita sa kanila sa pag-alis at nakilala sila. Kaya't mula sa lahat ng bayan, ang mga tao ay patakbong tumungo sa dakong pupuntahan ni Jesus at nauna pang dumating doon kaysa sa kanila. Paglunsad ni Jesus, nakita niya ang napakaraming tao. Nahabag siya sa kanila sapagkat para silang mga tupa na walang pastol at sila'y tinuruan niya ng napakaraming bagay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat.
At sa ating pong mga masugid na taga-subaybay sa online at sa ating pong mga bisita, maraming salamat po sa inyong pagsisimba dito sa Our Lady of the Holy Rosary Parish. Why should we be thankful every day? Remember this, if you have a roof over your head, if you are not in jail, and if you are not 6 feet under the ground, then you should be thankful every day. Amen? Kung meron kang bahay, kung hindi ka nakakulong, kung ikaw ay buhay, palagi kang magpasalamat sa Diyos. Because God loves a thankful heart. God blesses a grateful person. Amen? Kahit na napakarami nyo pong mga kapaguran, kahit na napakarami nyo pa rin mga pagsubok at problema, minsan yung mga iba sa inyo gusto na sumuko, marami pong pumupunta dito, sinasabi gusto na magpakamatay, isa pong sagot yan para magpatuloy kang mabuhay. Always be thankful. Always be grateful. Palagi kang magdasal at magpasalamat, ikaw ay palaging palalakasin at tutulungan ng Diyos. Amen? Nung po minsan merong isang kwento tungkol po sa isang matandang babae, siya po ay naglalakad sa daan. Sa kanya pong paglalakad, meron po siyang narinig. Sabi po nitong boses, "Halikan mo ako! Halikan mo ako!" Kaya naghanap-hanap po, ito pong matanda. At alam niyo po kung ano nakita niya? Isang palaka. Nagsasalita. At sabi po ng palaka, "Halikan mo ako! Halikan mo ako!" Pinuntahan po nitong matanda at nagsasalita nga ang palaka. Sabi niya, "Pag hinalikan mo ako, magiging akong Prince Charming at pwede tayong maging mag-asawa." Alam niyo pong ginawa nitong matandang babae? Kumuha siya ng supot, nilagay po yung palaka do sa supot. Nabigla ang palaka. Sabi po sa kanya, nagtatanong, "Bakit hindi mo ako halikan para maging Prince Charming ako?" Ano po ang sagot ng matanda? "Alam mo, ganyan din sinabi nung asawa ko. Pag nag-asawa daw kami, pag pinakasalan ko siya, siya daw ang magiging Prince Charming ko." Anong nangyari? Sa umpisa lang yun. Nagbago siya. Ang tanda ko na, sawa na ako dyan. Mas gusto ko pang nagsasalitang palaka kesa sa asawa. Pag nakita ng mga tao meron ako nagsasalitang palaka, yayaman ako. Kayo po, anong mas gusto nyo? Asawa o nagsasalitang palaka? Opo, totoo naman po, wala pong taong gustong nagsasawa. Wala pong taong gustong napapagod. Walang taong gustong nangangawit sa buhay. Pero ang tanong, bakit ka ba nagsasawa? Bakit ka nangangawit? Bakit ka napapagod sa buhay mo? Meron pong 4 na dahilan bakit tayo minsan ay napapagod sa buhay. Number 1, baka naman marami kang ginagawa na sabay-sabay. Oo nga naman po, kahit naman ang estudyante, pagkatali-talino niyan, pagkasipag-sipag niyan, pagsabay-sabay na ang kanyang mga pinag-aaralan, magsasawa din yan, mapapagod din yan. Nakakapagod din na nagbabayad ng utang. Amen? Lalong-lalo na kung sabay-sabay ang mga naniningil sa iyo. Nakakapagod din kung sabay-sabay ang mga problema mo. May sakit ka na nga, hindi mo pa kasundong asawa mo, wala pa malasakit ang mga kaibigan mo, kamag-anak mo sa iyo, naghihirap ka, wala kang pambili ng gamot, nadidepress ka, nalulungkot ka. Ang nakakapagod ay yung sabay-sabay nating hinaharapan ang mga problema at pagsubok ng buhay. Amen? But second reason why we are tired and exhausted, kasi nakakapagod din pag hindi mo gusto yung ginagawa mo. Amen? Kahit na isa lang yung dapat mong labhan, kung ayaw mo naman ang naglalaba, di ba napakabigat para sa'yo yan? Mahirap mag-aral kung hindi mo naman talaga gusto yung kurso na kinukuha mo. Mahirap minsan ang magmaneho kapag ayaw mo yung trabaho mo. Pero pangatlo ang nakakapagod din po ay yung pag hindi mo gusto yung mga kasama mo. Amen? Hindi niyo po ba napansin bakit nakakapagod mag-commute minsan?
Kahit na 30 minutes lang yan, 1 oras, papunta ka sa trabaho mo, kasi meron ka mga kasama, hindi mo kakilala. Pero hindi niyo po ba napansin, pag kayo ay magbabakasyon, kahit na 8 hours, long drive, kahit na 12 hours, nasa flight ka, bakit hindi ka napapagod? Kasi sa mga kasama mo, kakwentuhan mo, kaibigan mo, nawiwili ka. Ang nakakapagod minsan ay yung hindi palagay ang loob mo sa mga kasama mo. Amen? Pero pang-apat at kahuli-hulihan, nakakapagod din pag hindi mo alam ang dahilan bakit ginagawa mo yung ginagawa mo. Nakakapagod minsan pag hindi mo na alam ang dahilan bakit nagpapagod ka. Amen? Tandaan niyo po yan. Your purpose is your power. Kung gusto mong lumakas, kailangan maging malinaw ang dahilan at kahulugan mo sa buhay. Alam niyo po ba, bago po ako nagpare, nagtrabaho po ako sa factory. 8 hours po nakatayo kami. 8 hours po walang pahinga, bawal pong umupo. Pagod na pagod ako. Pero ito po ang napansin ko. Yung mga katrabaho ko, napakasipag. Yung mga kasama ko, hindi napapagod. Napakasaya nila na nagpapagod. At nung nakikipagkwentuhan ako, tinatanong ko sila, doon ko nalaman, saan sila humuhugot ng lakas? May dahilan kasi sila para magtrabaho, para magsipag. Merong iba mga magulang, kailangan nila ng pera, pang matrikula sa kanilang mga anak. Merong mga iba, mga anak, may sakit ang kanilang mga magulang, nagtatrabaho para pambili ng gamot. Merong mga iba, nakakasal pa lang, nag-iipon para sila ay makapagpatayo kahit na simpleng bahay lang. Tingnan niyo po yun. Bakit hindi sila napapagod? May dahilan sila. They have power, they have strength because they have purpose. Nawawalan ka ng gana kasi wala kang dahilan para mabuhay. Amen. Tanungin niyo po ang sarili niyo pag kayo ay pagod na pagod na. Ano ba ang dahilan ng kapaguran ko? Kasi minsan kahit na magpahinga ka, mananatili kang pagod kung hindi malinaw sa iyo saan nanggagaling ang pagod mo. Pero ito naman ang mabuting balita. Hindi ka kailangan mapagod. At kung mapapagod ka man, mauubos ang iyong lakas. Kung ikaw ay lalapit sa Diyos, kung ikaw ay babalik sa Panginoon, papalakasin ka niya. Dahil si Jesus ang ating pahinga. Hindi niyo po ba napansin yan dito sa nabasang ebanghelyo? Pagkatapos ng misyon, ng pagod ng mga apostol, ng kanyang mga alagad, bumalik sila kay Jesus. Pero excited sila. Tuwang-tuwa sila kasi gusto nilang ikwento kay Jesus ano yung mga nagawa nila. Nagtrabaho sila pero hindi ubos ang lakas nila. Pero alam din ni Jesus, kailangan nilang magpahinga. Kahit na tuwang-tuwa sila, kahit na excited sila, kailangan pa rin nilang tumigil kasi hindi sila makina. Tao pa rin sila. At anong sabi ng Panginoon? Halika kayo, pumunta kayo sa nakalayong lugar, sa tahimik na lugar, magpahinga kayo ng kakaunti. Yun lang ang kailangan natin sa buhay. An alone time, a silent time, and just a quick rest. And you will be strengthened and energized once again. My dear friends, this is a good news. Remember this. Not everybody who works will become exhausted. And if you get tired, God is always ready to give you a quick rest. Jesus will always be there to give you peace. Pero maganda din po sagutin ito. Paano ba magtrabaho na hindi ka kauubusan ng lakas? Posible ba sa buhay natin na magpagod ka, magsakripisyo ka, na hindi mauubos ang iyong lakas? Paano magtrabaho na hindi ka napapagod? How to work without being exhausted? Para po sa akin, may 3 paraan. At gusto ko po baunin niyo ang 3 paraan na ito para kayo din palaging merong lakas sa gitna ng inyong mga obligasyon, sa gitna ng inyong pagsasakripisyo, sa gitna ng inyong pagtatrabaho. The first one, be passionate. Remember that passion is doing what you love. Amen? At ano po ang stress? That is the opposite. Stress is doing what you hate. Kahit na anong gawin mo,
Kung wala ang loob mo dyan, mapapagod at mapapagod ka. Pero pag gustong-gusto mo yung ginagawa mo, kahit na matagal mo ginagawa yan, kahit na minsan hindi ka swelduhan, masaya ka pa rin at punong-puno ka ng lakas. Amen? Bakit po sa tingin niyo ang ating Panginoon hindi po nagsasawa sa pagtuturo? Balikan niyo man po ang mabuting balita. Sabi, Jesus can teach for the whole day. Bakit po ang ating Panginoon hindi nagsasawa sa pagpapagaling, pagtulong ng ibang tao nang siya'y nabubuhay? Kahit na napakaraming mga tao, yung mga Pariseo, mga nakakatanda ng bayan, ayaw siya. Minsan pa nga pinaplano na siya'y patayin. Di po ba nakaka-stress din yon? Nagkaroon ng lakas ang ating Panginoon. Naging tapat siya, naging napakasipag niya kasi gusto niya yung ginagawa niya. Kasi mahal niya yung mission niya. At totoo naman po, di po ba? Kapag mahal mo ang ginagawa mo, hindi ka mapapagod sa buhay. Alam niyo po, gumawa sila ng eksperimento sa mga bata. Kinuha nila yung mga bata, pinapanood po nila ng isang educational show, documentary. Anong nangyari sa mga bata? Mga 7 years old, 8 years old. Ilang minuto lang po, hindi na mapakali. Tumatayo, naglalakad, tumatakbo, naglaro, nag-ingay yung mga bata. Pero pinalitan po nila yung palabas. Ginawa po nilang cartoon show. Pinapanood po ng Pokemon, ng Cocomelon. Anong nangyari sa mga bata sa tingin niyo po? Aba, tumigil, tumahimik, nag-focus, tinignan ng mabuti, hindi na po naglaro. Naging concentrated yung mga bata. Tingnan niyo po yun, no? Kapag ang puso mo ay nasa ginagawa mo, magiging masaya ka, hindi ka maiinip, hindi ka magsasawa, hindi ka mapapagod. Amen? Paano hindi ka mapagod sa iyong trabaho? Ilagay mo ang puso mo sa lahat ng ginagawa mo. Amen? But second, do the will of God. Baka isang dahilan ng iyong kapaguran ay ginagawa mo ang gusto mo pero nakalimutan mong gawin ang kagustuhan ng Diyos. Magandang itanong po ito. Bakit ko ba ginagawa ang mga ginagawa ko sa buhay? Maaaring ang iba ang isasagot, siyempre, Father, para magkaroon ng pera. Opo, importante ang pera. Mahirap mabuhay na walang pera sa mundo ngayon. But ask yourself this question. Yung paghahanap mo ng pera, yan lang ba talaga ang kagustuhan ng Diyos para sa iyo? Kahit naman po yung mga sugarol, bakit sila sumusugal, bakit sila nagpupuyat? Ano po ang kagustuhan nila? Para magkapera. Yung pagnanais ba nila magkaroon ng pera, kagustuhan po ba ng Diyos? Subukan niyo po sagutin yan. Meron po mga iba ngayon, tatanungin mo, bakit ka nag-business ng cafe? Anong sagot nila? Kasi po yan yung uso. Kasi po, yan po yung pinupuntahan ng mga tao. Wala pong problema doon. Pero dahil gumaya sa iba, pag walang benta, pag nalulugi, anong nangyayari? Tumitigil agad. May kagustuhan sila, pero hindi mo na sinangguni tinanong, yan ba ang kagustuhan ng Diyos na dapat kong gawin sa aking buhay? Ngayon po, mainit na mainit, pinag-uusapan natin ang diborsyo sa Pilipinas. Tanungin niyo po, ang mga ilang mambabatas, bakit po kailangan meron tayong diborsyo sa Pilipinas? Meron pong iba ganitong sagot. Kasi ang bansa daw po natin at ang Vatican, ang dalawang bansa na lang na hindi nagpapatupad ng batas ng diborsyo sa buong mundo. Tingnan niyo po, yun ang layunin para daw po makamukha natin ang mga ibang bansa. But have we stopped and asked the question, is divorce really the will of God? Mga kapatid, tandaan niyo po, kung hindi mo gagawin ang kagustuhan ng Diyos, walang bunga ang kapaguran mo. Ano po ang sabi ng Book of Proverbs? Man plans, but it is God who decides. Kahit na mangarap ka, kahit na umpisahan mo, kung hindi yan tinakda ng Diyos, hindi magtatagal yan at hindi makakabuti sa iyo yan. Minsan sa mga kinakasal ko po, sinasabihan ko sila, hindi porket nabuntis ka, kailangan magpakasal ka na. Kung hindi yan kagustuhan ng Diyos, kung nabuntis ka dahil sa kapusukan, dahil sabihin mo hindi sinasadya, aksidente, huwag niyong itutuloy ang kasal na yan. Kasi darating ang araw, kayo din ang mahihirapan.
kayong dalawa din ang magkakaroon ng problema, hindi magtatagal ang inyong pagsasama. Kung hindi kagustuhan ng Diyos ang pagsasama ng dalawa, magkakaroon yan ng hadlang, magiging mabigat ang relasyon at pagsasama. Amen? Kaya nga po magandang pagmunihan. Bakit ba pagod na pagod ako? Baka naman meron akong ginagawa na gusto ko, pero hindi yan kagustuhan ng Diyos. Amen? Maaaring ginagawa mong gusto mo, pero hindi gusto ng Diyos. Magkakaproblema ka at hindi ka magtatagumpay sa buhay. Third and last, make rest a part of your work. Alam niyo po ba kung bakit merong Sabat? Siguro po yung mga iba, pag naririnig yung salitang Sabat, ang nasa isip nila, Father, Lord's Day. Ang Sabat po ay para purihin natin, pasalamatan ang Diyos, ang araw na yan para sa Diyos. That's right, tama po. Pero ang original na layunin or purpose ng Sabat para saan? Para lang po sa pagpapahinga. Tandaan niyo po sa Genesis, basahin niyo, ilang araw nagtrabaho ang Diyos? 6. Pagkatapos siyang magtrabaho, anong ginawa niya doon sa pangpito? Nagpahinga. Bago ka magpahinga, anong kailangan mong gawin? Kailangan mong magtrabaho. Anong ibig sabihin? Wala kang karapatang magpahinga kung hindi ka nagtrabaho. Amen? So, rest is a part of work. Remember that. Rest is not a reward of your work, but always rest is a part of your work. Kaya nga po, walang karapatang magpahinga ang mga hindi nagtatrabaho. Amen? Walang karapatang magpahinga ang mga tamad at batugan. Amen? Diin natin yon. Kasi yan ang problema natin. Madalas, ang binibigyan natin ng pansin, gantimpala, naawa tayo. Dun sa mga walang ginagawa. Bakit ka naghihirap? Hindi ko po sinasabi itong dahilan ng lahat ng mga naghihirap. Pero meron mga naghihirap kasi ayaw nilang magtrabaho. Alam niyo pong problema sa ibang bansa. Maraming mga tao ayaw na nila magtrabaho. Pero gusto nilang makatanggap ng welfare, ng tulong. Anong nangyayari sa mga bansang iyon? Lumolobo yung utang, yung mga tao nagiging tamad, hindi po nagde-develop yung bansa. Nagkakaroon po ng kultura, ng mediocrity. Wala na po yung excellence. Wala na po ang nag-i-strive, nagpapagod para ayusin, pagandahin ang kanilang lipunan. Amen? Meron din pong ganyan dito sa Pilipinas. Pumunta po kayo sa munisipyo. Pasensya na po, kailangan ko sabihin ito, ha? Bato-bato sa langit ang tamaan, huwag magagalit. Ako po, mensahero lang ako, no? Huwag niyo akong papatayin dito, huwag niyo akong babarilin. Pero totoo po ito nangyayari. Pumunta kayo sa mga munisipyo dito, minsan sa Kapitolyo. Marami po dyan, sinasabi nila, nagtatrabaho sila. Pero tingnan mo ano yung trabaho nila. Upo-upo lang sila doon. Pero sinesweldohan na napakalaki. Ano pong trabaho ng mga yon? Human CCTV camera. Anong ginagawa maghapon? Nagchichismisan. Pero gusto nila makatanggap ng pera. Pero meron ba silang nagagawa na mabuti at maganda? Nakakatulong ba sila sa iba? Hindi. Kasi naninira lang sila doon sa mga talagang nagtatrabaho. See, pag nagpapahinga ka lang na nagpapahinga, unang-una dyan, nasisira ang iyong pangangatawan. Pag hindi gumagalaw ang katawan mo, magkakasakit ka. At sakit din sa kaluluwa ang katamaran. Amen? Pag wala kang ninanais na gawing mabuti at maganda, may sakit ang iyong pag-iisip at ang inyong kaluluwa. Napakaganda po ng sabi sa Kawikaan. Allow me to share with you this. Tandaan niyo po ito. Sabi ng Diyos, balang araw, ang mga masikap ang mamamahala, habang ang mga tamad ay mananatiling alila. Walang nagtatagumpay, walang umaasenso, walang yumayaman na tamad. Pinagpapala tayo ng Diyos sa pamamagitan ng ating pagpapagod, ng ating pagtatrabaho. Hindi ka mapapagod kung ikaw ay magtatrabaho para sa Diyos, pero pagkatapos mo magtrabaho, samahan mo ng konting pahinga, pakakapagpatuloy ka muli sa iyong ginagawa. Mga kapatid, ito po ang mabuting balita. Sa iyong pagtatrabaho, hindi ka naman kailangan mapagod at maubos ang iyong lakas. Tandaan mo, para manatili kang may gana, may lakas, at may buhay, number 1, be passionate. Lagay mo ang puso mo sa lahat ng ginagawa mo.
But second, do God's will. Oo, meron kang gusto. But ultimately, pagdasal mo yung gusto mo, sabihin mo, Panginoon, ito ang nais ko. Nais niyo po ba ito? Pero kung gusto mo malayo ang iyong marating, gawin mo palagi ang nais ng Diyos. Kahit na may pagsubok, kahit na may bigat, kung magiging tapat ka sa Kanya, makikita mo, balang araw, mag-uumapaw ang pagpapala sa buhay mo. Amen? And third and last, make rest a part of your life. Hindi mo kailangan na marami at mahabang pagpapahinga, kahit nakakaunti lang. Kung alam mo yung dahilan na ginagawa mo, magiging malakas ka. Magtrabaho ka at magpahinga. At habang nagpapahinga ka, paubaya mo sa Diyos. Do your best and God will take care of the rest. Amen? Ayaw tayong nakikitang pagod ng Diyos kasi mahal niya tayo. Pero kung mahal mo din ang Diyos, sana maging kamukha Kanya. Ang Diyos masipag, hindi tumitigil na nagtatrabaho. Kaya ikaw din, magpahinga ka ng konti at pagkatapos samahan mo ang Diyos sa Kanyang misyon, sa Kanyang trabaho, para makinabang ka din dun sa pagpapala at maging instrumento ka ng pagpapala sa iba. Amen. Tumayo po tayo. Sumasampalataya Ako sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesus Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nang matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, at sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Lahat tayo ay kabilang sa kawan ni Kristo at ilan sa atin ay kabahagi sa Kanyang pamumuno. Ipanalangin nating lahat na nahirang magpastol sa kanilang mga kapatid at ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga pinuno ng simbahan, naway lagi silang maging tapat sa kanilang tungkuling, itaguyod ang kapakanang espiritual ng mga mananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating mga pinunong pambayan, nawa sila'y maging tapat at di makasarili sa pagtupad sa kanilang tungkuling magtaguyod ng katarungan at kapayapaan sa bayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng magulang, guro at nanunungkulan, bigyan pansin nawa nila ang pangangailangan ng kanilang mga anak, estudyante at mga pinamumunuan bilang mga kinatawan ng Diyos, ang dakilang pastor ng lahat. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin din natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan at ganyan din alalahanin natin ang mga intensyon ng mga nagpapamisa at nagpapadasal sa ating banal na misang ito. Panginoon, lingapin mo ang iyong pagmamahal ang mga pastol ng simbahan, lalo na ang aming pamayanan. Pagpalain mo ang kanilang mga pagsisikap, palakasin mo sila at gawin silang mapagbigay habang nagsisikap. Silang tumulad kay Jesus, ang ating mapagmahal na mabuting pastol na nabubuhay at naghahari magpakailanman. Amen. Sa pagpapala mo at
Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lahat ng iyong paghahaing pinag-utos nung araw ay iyong pinagtibay sa isang haing hantungan ng tanan. Tanggapin ang ginaganap ngayon ng iyong mga lingkod at basbasan mo ito ng kabanalan gaya ng iyong kaloob. Sa mga alay ni Abel na lubha mong kinalulugot upang ang mga handog ng bawat isa nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan. Sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoong. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Nasa iyong aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong pinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santong unang aming bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakan, nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaysa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Aming banal, ikaw ang bukalanda ng kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Nito ang aking katawan ay hahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ang mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Ipagmunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Mga ginagawa namin ngayon na pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong yung simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francescong aming Papa, Florentinong aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas.
kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa na mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus, tayo ngayon ay magdasal sa pamamagitan ng Ama natin. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa. Hinihiling namin kami sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin.
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Lumuhod po tayo para sa panalangin para sa mga may sakit. Panginoong Yesus, lumalapit po kami sa iyo ngayon upang idulog ang kagalingan ng mga may sakit. Haplusin niyo po sila at pagkalooban ng panibagong lakas upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo. Patawarin niyo po sana sila sa kanilang mga kasalanan at pagkalooban din ng kagalingang pangkaluluwa. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin sa Diyos ang pangalan ng ating mga kapatid na pinagdarasal na may sakit o kapansanan. Hinihiling namin to sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Panalangin para sa mga OFW. Ama, pinapanalangin namin sa iyo ang natatanging kahilingan ng lahat ng mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Tulungan mo sila sa bawat sandali ng kanilang buhay habang nasa ibang bansa. Palakasin mo sila kapag pinanghihinaan sila ng kalooban. Pagalingin mo sila tuwing nagkakasakit. Aliwin mo sila kapag nalulungkot sila. Ilayo mo sila sa anumang masama at kapahamakan upang magpatuloy sila lagi sa kanilang buhay. Mapahalagan nawa nila ng kanilang mga pamilya ang bawat sakripisyo nila sa ibang bansa upang wag masayang ang kanilang pagpapagal, kaawaan at pagkalooban mo ng biyaya ang lahat ng mga OFW dahil sa iyo lamang aasa at wala ng iba pa. Ang lahat ng ito ay aming sama-samang panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Banal na mukha ni Jesus. Kaawaan mo kami. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayong pinapakinabangan mo sa iyong sariling buhay at gawin mo kaming pasulong
na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Do not work hard, but work harder on yourself. Bakit din tayo napapagod minsan? Dahil sobra ang ating pagpapagod sa ating ginagawa. If you work hard, you should rest hard. Huwag mong uubusin ang sarili mo sa iyong trabaho dahil hindi nauubos ang trabaho. Yung trabaho mong 8 to 5, kailangan mo yan so that you would have a living. Yan yung hanap buhay. Pero yung pagkatapos ng 8 to 5, 6 hanggang kinabukasan to 7, that should be your life. Kung ano man ang gagawin mo pagkatapos ng trabaho mo, binubuo mo ang kinabukasan ng iyong buhay. Pagkatapos mong magtrabaho, bigyan mo ng pansin ang iyong sarili. Magpahinga ka, pero improve mo din ang iyong sarili. Magpagod ka sa trabaho mo, pero pagkatapos ng trabaho mo, dapat maghanap ka ng gagawin na magpapasaya sa iyo. Maghanap ka ng isang bagay na pag ginagawa mo, nakakapagpasaya ka din ng ibang tao. Pagkatapos mong magpagod, maghanap ka din ng isang trabaho na makakapagpasaya sa Diyos. Kung gusto mo pang mas mabless, bukod dun sa iyong ginagawang trabaho na kung saan nakakakuha ka ng pera, maghanap ka ng pagpapaguran mo na makakapagpasaya sa iyo, sa iba, at sa Diyos. So yan po yung assignment niyo ngayon darating na linggo. Maghanap ka ng gagawin mo na kung saan natutuwa ka na ginagawa mo kahit na hindi ka bayaran, nakakapagpangiti ka ng iba, at napapangiti mo din ang Diyos. Ano yung bagay na yon? Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo ay nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos dahil sa gitna ng ating mga kapaguran at pangangawit sa buhay, palagi siya naghihintay para bigyan tayo ng panibagong lakas. Siya ang ating pahinga. Pag hindi na natin kaya, lumapit lang tayo sa Kanya at tayo ay bibigyan niya ng panibagong buhay. Sa mga pagkakataon na kung saan nakalimutan natin ang Diyos at kala natin na sa pagkain, sa pera, sa kapangyarihan, sa gamit at kayamanan, yan ang magbibigay sa atin ng lakas. Sa mga pagkakataon nakala natin sa pagkakasala, ay magkakaroon tayo muli ng ganang mabuhay. Hingin natin muli ang pagpapatawad ang awa ng Diyos para makita tayo muli na karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at ang mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililiwanagan ng iyong masang ilaw ang mga naliligaw sa iyong
pinababalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa nananalig sa iyong anak ay pagkalooban mong makapagwaksi sa tanang salungat. Sa ngalang Kristiyanong sa iyo'y tinanggap upang ito ay talagang mapangatawan ng ganap. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Pinapatnubayan mo ang mga taong matuwid at pinapatag mo ang kanyang landas. Panginoon, sinunod ka namin at inaasahan. Ikaw lamang ang lahat sa aming buhay. Pagsapit ng gabi, hinahanap-hanap ka ng aking kaluluwa. Kapag ang batas mo'y umiral sa daigdig, ang lahat ng tao'y namumuhay ng matuwid. Ikaw ang nagbibigay sa amin ng kasaganaan, at anumang magawa namin dahil sa iyong pagpapala. Hinanap ka nila sa gitna ng hirap, ng parusahan mong ikaw ay tinawag. Ang katulad namin sa iyong harapan ay babaeng manganganak, napapasigaw sa tindi ng hirap. Nagdanas kami ng matinding hirap, ngunit walang naidulot na kabutihan, walang tagumpay na naidulot sa bayan, wala kaming nagawa anuman. Ngunit ang mga anak mong namatay ay muling mabubuhay, mga bangkay ay gigising at aawit sa galak. Kung ang paanong ang hamog ay nagpapasariwa sa lupa, gayon ang Espiritu ng Diyos nagbibigay buhay sa mga patay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mula sa iyong luklukan, lahat ay iyong minamasdan. Mula sa iyong luklukan, lahat ay iyong minamasdan. Ikaw, Panginoon, ay haring walang hanggan. Di ka malilimot ng buong kinapal. Ikaw ay mahabag, tulungan ng Siyon, pagkat dumating na ang takdang panahon. Mahal pa rin siya ng iyong mga lingkod, bagamat nawasak at gumuhong lubos. Mula sa iyong luklukan, lahat ay iyong minamasdan. Ang lahat ng bansa sa poon ay takot, maging mga hari sa buong sinukob. Kung iyong itayong pamuli ang Siyon, ika'y mahahayag doon, Panginoon. Daing ng mahirap ay iyong diringgin, di mo tatanggihan ang kanilang daing. Mula sa iyong luklukan, lahat ay iyong minamasdan. Ito'y matitiktik upang matunghayan ng sunod na lahi, di pa dumaratal. Ikaw nga, o poon, ay pupurihan. Mula sa itaas, luklukan mong banal. Ang lahat sa lupa'y iyong minamasdan, iyong dinirinig ang pagtataghuyan ng mga bilanggong hatolay bitay upang palayain sa hirap na taglay. Mula sa iyong luklukan, lahat ay iyong minamasdan. Alleluia, 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 alleluia. Kayong mabigat ang pasan ay kay Jesus maglapitan upang kayo'y masiyahan. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, sinabi ni Jesus, lumapit kayo sa akin
kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin niyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob at makakasumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Someone once said that 90% of your problems can be solved by doing these 4 things. 1, you sleep at night. You should have a good sleep. 2, you talk to your best friend. 3, you eat good food. 4, you exercise. Subukan niyo po. Sa susunod na mapapagod kayo sa inyong mga problema, gawin niyo po ang 4 na bagay na ito. Matulog kang mahimbing. Kausapin mo ang matalik mong kaibigan. Kumain ka ng mabuti at ng masarap na pagkain. At 4, mag-stretching ka, mag-exercise ka, magpakapawis ka. Pero minsan, hindi niyo po ba napansin na kahit nagpahinga na tayo, bakit pagod na pagod pa rin tayo? Yung natulog ka na, kagising mo, mabigat pa rin ang pakiramdam mo. Mabigat pa rin ang katawan mo. Kausapin mo ang kaibigan mo, pagkatapos, litong-lito ka pa rin sa problema mo. Kumain ka na ng mabuti, pagkatapos nag-aalala ka pa rin. Nag-exercise ka, nagpakapawis ka na, lalo ka lang napagod at lalo lang sumakit ang katawan mo. Bakit po ganon? Nagpahinga ka na, pero hindi pa rin gumagaan ang pakiramdam mo. Minsan kasi, hindi tulog, pagkain, pasyal at kausap ang kailangan natin. Ang madalas na kailangan natin ay kapayapaan ng kaluluwa. Amen? Remember that, my dear friends. Sleep, food, and entertainment are not needed when it is the soul that needs peace. Kaya nga po, 10% ang kailangan mo pa para lumakas ka. Ano? Yung magdasal ka at makiugnay ka muli sa Diyos. Amen? Sa mabuting balita, narinig po natin na pinapalapit tayo ng Diyos sa Kanya. Sabi ni Jesus, anong pangako niya? That if we come to Him with all of our burden, with all of our tiredness, He will give us rest. It is Jesus who gives peace to our souls. Come to me and I will give you rest. Ang Tagalog po ng rest ay pahinga. At tingnan niyo po ang root word, ang ugat ng salitang yon, hinga. Alam niyo po ba ang pangalan ng Diyos sa Biblia? YHW. Paano niyo po bibigkasin yon? Meron pong iba, sasabihin nila, ang pronunciation daw po ng YHW ay Yahweh. Yung iba naman po, ang pronunciation daw po nito, ang pagkabigas ay Yehovah. Pero ang sikreto daw po, para mabigkas nyo, masabi nyo, ang pangalan ng Diyos, dapat daw po hindi didikit ang inyong mga labi. Paano mo bibigkasin yung YHW? Simple lang po. Huminga ka lang. Yung paghinga po natin, pansinin niyo po. Inhale, exhale, yan po ay ang pangalan ng Diyos. Pag humihinga ka, binabanggit mo ang pangalan ng Diyos. Sa bawat paghinga mo, tinatawag mo ang Panginoon.
Kaya nga po dapat, ang bawat paghinga natin ay nagiging panalangin natin. Di po ba tama naman ang sinabi ni Jesus na kapag nagdadasal tayo, hindi natin kailangan ng maraming salita para marinig tayo ng Diyos. Hindi natin kailangan ng maraming pangungusap para makiugnay tayo sa Diyos. Gusto mong mapasa Diyos ka? Gusto mong maramdaman mo ang Diyos? Gusto mong totoo kang manalangin at magdasal? Anong kailangan mong gawin? Huminga ka lang. Kung gusto mong 100% magkaroon ng sagot ang iyong mga problema, anong kailangan nating gawin? Gawin nating pahinga ang ating pagdarasal. At naway sa iyong pananalangin, nakakaranas ka sana ng pahinga. Minsan, nagkakasala tayo. Bakit? Kasi pinaghihiwalay natin yung ating pagpapahinga sa ating pananalangin. Kapag nagpapahinga ka, minsan madalas, di po ba, kinakalimutan natin ang Diyos. Pero hindi naman kailangan na pag ikaw ay nagpapahinga, ay kalimutan mo ang Diyos o lumayo ka sa Diyos. My dear friends, when you pray, come as you are. When you pray, just be who you are. When you pray, just open your mind and your heart to God. Ang dami pong mga tao, hindi po makapagpahinga dahil nag-aalala sila sa pera, sa trabaho nila. At alam niyo po ba kung ano ang leading cause ngayon ng cancer? Ano po ang leading cause ng sakit na aneurysm? Yung pagputok po ng mga ugat sa ating ulo o sa ating katawan. Nakita po yan ng mga doktor. Ang kakulangan ng tulog at pahinga ng tao. My dear friends, you will not add one more day to your life if you keep on working and working. We must learn to rest and pray. We must learn to make our prayers restful for our souls. May dahilan po ang Diyos. Bakit po inutos niya ang araw ng pagpapahinga? Dapat walang trabaho, wala ka dapat gawin para po palakasin natin ang ating katawan. Unang-una na dyan. Pero pangalawa, para bigyan natin ng tuon, ng oras, ng panahon, ang ating relasyon at ugnayan sa Diyos. Ano ang epekto ng iyong walang tigil na pagtatrabaho, walang tigil na pag-iisip? Nanghihina ang iyong katawan. At nanghihina din ang relasyon mo sa Diyos at ang iyong relasyon sa iyong pamilya. Di po ba? Pero yan ang problema. Kaya nga po alam ng Diyos, tao tayo, hindi po tayo makina. Kung nga ang makina, kailangan pong tumigil, kailangan magpahinga. Bakit tayo? Hindi tayo tumigil at magpahinga. Ang problema po madalas ng napakarami sa atin ito. Minsan, tumitigil nga tayo. Pero ang isip natin, palagi pa rin gumagana. Ang isip natin, palagi pa rin naglalakbay. Ang isip natin, hindi tumitigil. Kaya alam niyo po, meron pong bagong sakit ang mga bata ngayon. Ang tawag po nila, nomophobia. Ano po ito? Yung takot pag hindi mo nahahawakan yung iyong cellphone. Yung takot pag nawawala yung cellphone mo. Nomophobia. Napakarami pong bata, minsan nakaugalian nila. Nakakatulugan, panonood po sa cellphone. Pero ano po ang epekto nito? Napakaliit ng kanilang attention span. Napakaiksi ng kanilang memorya. Minsan, nahihirapan po silang mag-concentrate. Madalas, hindi po sila makaintindi, makaunawa ng mabuti. Saan po nang gagaling ito? Dahil po sa kulang, sa tulog at pagpapahinga. Palaging gumagana ng gumagana ang isip. But see the effect of this attachment, of what it does to us. It makes us restless. And be careful. When you are restless, you become fruitless.
Pag hindi ka marunong huminto at magpahinga, hindi ka magkakaroon ng magandang bunga. Kung nga po ang halaman, kung nai-stress yan, hindi po tutubo yan. Ganyan din po sa tao. Darami ang problema mo, mabibigo ka sa buhay, kung kulang ang pahinga sa iyong buhay. Amen? At para maging buo ang pahinga natin, sana matandaan natin na kailangan tayong magpahinga sa Diyos. Kaya nga po sabi ni San Agustin, our hearts are restless until they rest in God. Hindi titigil, hindi mapapalagay, hindi magiging payapa ang ating puso, ang ating mga kaluluwa. Kung hindi yan, mananatili sa Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita, gusto tayong magpahinga ng Diyos. God wants us to rest. Hindi sasabihin ng Diyos na lumapit kayo sa akin, magpahinga kayo, kayong mga napapagod, kayong mga napapagal na, kung hindi tayo mahal ni Jesus. Rest is a gift of love from God. Dahil tingnan niyo po, pag mahal mo ang isang tao, di ba ayaw mo na nakikita siyang pagod na pagod? Pero pag inis na inis ka sa isang tao, anong gusto mo? Yung nakikita mong pagod na pagod siya, nabibigatan siya, nahihirapan siya. Mahal tayo ng Diyos, kaya gusto niyang magpahinga tayo. Ang pinakakompleto na pahinga ay ang pagpapahinga kasama ang Diyos. Kaya mga kapatid, matuto tayong makinig. Pakinggan mo ang iyong katawan. Pag pagod na yan, patulugin mo. Sana marunong kang makinig sa iyong kaluluwa. Pag pagod na yan, magdasal ka. Ano pang nakakapagbigay ng pagod sa iyong kaluluwa? Yung iyong mga kasalanan. Gusto mo maging payapa? Lumapit ka sa Diyos. Magkumpisal ka sa Diyos. Kapatid, pag nakapagpahinga ka, magkakaroon ka ng lakas. At pag may lakas ka, diyan ka lang makakagawa ng mabuti. Tandaan natin yon. Bago ka makagawa ng mabuti para sa iba, para sa Diyos, kailangan maging mabuti ka muna sa iyong sarili. And how can we be good to ourselves? Let us start by resting. Give rest to your body. Sleep. Give rest to your soul. Please pray. Amen. Sinabi ni Jesus, lumapit sa akin lahat na nahihirapan at may pinapasan at pagiginhawahin ko kayo. May pananalig sa kanyang pangako. Ipahayag natin ang ating mga pangangailangan sa Kanya at ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan, naway gabayan tayo sa daan ng kapayapaan at pakikipagkasundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga natutukso sa kawalan ng pag-asa dahil sa bigat ng kanilang mga suliranin, naway makatagpo ng sandigan kay Jesus at may lagay sa kanyang mga kamay ang kanilang mga halalahanin at ligalig. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga nagdurusa sa maliligalig na kaisipan, naway magkaroon ng kapayapaan kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin din natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama naming nasa langit, pinangako ng iyong anak ang kapahingahan kapag kami ay nabibigatan. Ipaubaya mo na sa tuwina kami na makatugon sa kanyang paggabay at mapalakas kami upang maging kanyang daan sa kapayapaan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Alay na ito ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo at tanggapin ang alak na ito
Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na ito ng iyong nagsusumamong sambayanan at tanggapin mo ang mga ito para madagdagan ang iyong kabanalan sa mga nananalig na tunay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob. Ang tao'y nilikha mo, pinangisiwaan sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong pinahintulot, na manumbalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa Ama naming banal, ikaw ang bukalanta ng kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ang aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Kay pagpapatawad ang mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francesco, aming Papa, Florentino, aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay at may pag-asang muling mabubuhay. Gayon din lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kaming lahat. Makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose, kanyang maligayang esposo, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Pero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero
ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tinanggap ko ang buhay na Diyos, puso ko ay nakalahak. Tinanggap ko buhay na Diyos, puso ko ay natuwa. Tinapay siya ng buhay, hinati at binigay para mangbigay buhay, huwag mangamba kailanman. Tinanggap ko buhay na Diyos, puso ko ay nagalak. Tinanggap ko buhay na Diyos, puso ko ay natuwa. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami mga pinagsasalo mo sa piging na banal, ay makatanggap nawa ng bungang karagdagan ng iyong pagliligtas na aming pinagdiriwang sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. When you are restless, you become fruitless. Kahit na anong gawin mong pagpapagod, pagsisipag, pagsasakripisyo, pagpagod ka, wala kang maraming magandang magagawa at mapapakitang bunga. Pinakamagandang paraan para makapagpahinga ay ang magdasal, manalangin. Naway sa ating pananalangin, tayo ay makapagpahinga. At pag tayo ay nagpapahinga, naway wag nating makalimutan din ang Diyos. Naway sa ating buhay, wag natin ilalayo ang Diyos sa atin. Dahil pag tayo ay lumalayo sa Diyos, wala tayong magagawang mabuti at maganda sa ating buhay. Kaya nga po, ang ating assignment sa araw na ito, sa oras ng inyong pagpapahinga, pagtulog man yan, panonood, pagsa-cellphone, naway maging mulat kayo, conscious, kasama nyo, katabi nyo, ang Panginoon. At di ba, pagdama mo, alam mo, kasama mo ang Diyos, hindi ka makakagawa ng kasalanan. Pag nakalapit ang Diyos sa iyo, malayo ka sa tukso. Amen? So today, as we rest with God, so that tomorrow we may continue and we may continue to bear fruit for the greater glory of God and for the good of our family and the church. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Kayo ay basbasan ng Diyos makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.